Welcome back to another calculator technique for differential equations. In this video, we will be discussing the order of differential equations. So dito sa order of differential equations, meron tayong apat na cases. So the case 1, ang first case dito ay yung if roots are real and distinct. Ang magiging description niyan, magiging equation niyan, hindi siya description rather. Equation po siya. Ayan. Okay. Hindi description. Sorry, mali yung hindi to description. Equation. Okay, ano magiging itsura ng equation mo kapag roots are real and distinct? Ayan, C1 e to the a1x, C2 e to the a2 of x, and so on and so forth. If roots are real and equal, yan yung case 2, y is equals to C1 e ax plus C2 x e ax plus c sub 3 x squared e to the ax plus, ayan, and so on and so forth. Ayan yung formula niya, no? X n minus 1 over n e raised to ax. Yan kasi kapag roots are real and equal. So, it continues lang magiging ano yan, C4, ano nga to, C4 x cube e ax, magiging ganyan lang yan. Diba? Kasi n minus 1. So, 4 minus 1 ay, kaya magiging, 4 minus 1 ay 3, kaya magiging x cube. Okay? Next. So, for case 3, ay sabit equation nga yan. For case 3, if roots are imaginary, ano ba yung imaginary? Yung plus, minus, bi. Kapag ganyan yung lumabas sa calcu mo. Ang magiging sagot mo ay C1 cosine b of x and C2 sine b of x. Kapag naman, roots are complex number, yung a plus minus bi, ayan, magiging sagot mo e raised to ax, c1 cosine bx plus c2 sine bx. And then it continues. Magkakaano yan eh. Yung tulad kanina, yung c3 x squared cosine bx, ganyan. Tuloy-tuloy lang yan. Depende kung ilang dami ng roots mo. Okay? So, yan yung mga cases. For the first question, we have, find the general solution of the ODE y double prime minus 6y prime plus 8y. So, ganito yan, para mas madali. Meron pa, dalawa kasi magiging technique dito. Yung isa, pwede mong kunin yung derivative ng bawat choices. And yung isa naman is, dapat alam mo yung cases, yung isang technique. So, ang gagamitin muna natin dito is yung isang technique, yung maigsi, yung dapat alam mo yung cases. So, ito yung magiging wait lang. Ang ano talaga ng pen. Okay. So, yan ay y double prime, y double prime. Pasensya na kayo sa aking pen at talagang ayaw gumana. 6y prime plus 8y. Okay, so kung y double prime yan ay magiging d squared. Pawa naman yung pen na to. Ito yung magiging d squared minus 6d plus 8. Pwede mo itong gamitin sa mode 5.3. Mode 5.3. Okay, sa calcu na tayo. Mode 5.3. Okay, d squared. Ang d squared ay 1. Yung 6d, negative 6. Tapos 8. Ayan. Magiging x sub 1 mo ay 4. Ang x sub 2 mo ay 2. So, ibig sabihin, ang case dito ay case nito ay 1. Ayan ay real and distinct. Magkaiba, ibig sabihin. Parehas siyang positive. So, magiging sagot dito ay C. Kasi 2x and 4x. Yan kasi yung root nakuha natin kanina. Diba? O, kitang-kita mo naman sa calculator nyo. O, ulit. 4 at saka 2. Pwede siyang pagbaliktarin. Any order, gagana yan. Ang sagot po dito ay letter C. Ayan. So, for the other technique, yung mahaba, ay gagawin mo dito, kukunin mo ito, yung value ni y, kukunin mo, ganito yan.
kukunin mo yung value ni y prime, tsaka ni y double prime. Then, after makuha mo ito, isasab mo siya dun sa main equation. So, dapat siya ay magiging equal to 0. Magsasatisfy. Okay, gawin natin. So, since constant si 1 at saka si 2, C1 and C2 will just be equal to 1. Okay, so una, kunin muna natin si y, value ni y. Okay, punta ka sa comp. Then, 1 e raised to 2x, e raised to 2x, e raised to 2x plus 1, e raised to 4x. Then, calc, ang x ay 1.1, shift, store sa y. Store mo sa y. Naka-store na siya sa y. Then, i-close mo siya ng parenthesis. Then, shift, insert, shift, ddx. Kukunin kasi natin yung derivative niya. Then, ang x ay 1.1. Okay, ito yung first derivative. I-store mo sa a. Then, yung second derivative, plus 1 times 10 raised to negative 5. Yung technique kanina sa second derivative equals shift, store to b. Naka-store na siya sa b. Okay, kunin mo yung derivative. b minus a over 1 times 10 raised to negative 5. Press equals, store mo to sa c. Then, pwede mo nang isub yung na mga nakuha mo. O, ang y naka-store sa y. Ang y prime naka-store sa a. Ang y double prime naka-store sa c. Okay, ito magiging c minus 6a plus 8y. Try mo kung gagana sa calculator. Kung magiging 0, c minus 6a plus 8y ay 8y. Ang kulit, 8y. Calc mo lang, equals. Ayan. Ang sagot ay 0.02, almost 0 na din. Pero to make sure, ang gawin mo, i-transpose mo yung 8y. Ganito. c minus 6a. Eh, ita-transpose mo sa 8y, magiging negative 8y yan. Tapos, i-divide mo. Magiging, ano yan, c minus 6a minus 6a over negative 8y. Dapat yan ay magiging equal to approximately 1 lang. Kahiin natin. Naging ano to. Dapat yan ay magiging approximately equal to 1. Okay, try natin. Okay. Close mo na lang to sa parenthesis. Divide mo ng negative 8y. Equal. Ayan. Since equal to 1 siya, okay, it satisfies the general solution. So, ang sagot natin dyan ay letter C. Yan. Ganun lamang po. Yung long method, in case na makalimutan mo yung mga cases. Reverse engineering mo lang. Okay? Question 2. Find the general solution of the ODE y double prime minus 4y prime plus 4y equals 0. Okay, y double prime. So, y double prime ay d squared minus 4d plus 4y. 4 lang pala, sorry. Walang y. Sorry. 4 lang yan equal to 0. Okay, pwede mo nang gamitin yung mode 5, 3. Okay, d squared ay 1, negative 4, then 4. Equals, okay, since ang lumabas ay 2, ang root daw ay 2. Yan yung root mo. Meaning, yan ay case number 2. Ang case number 2 ay real and equal. So, kung real and equal yan, di magkakaroon ng x yung ating equation. To ano? Di ibig sabihin, yung ating value sa ax ay magiging 2x yung ax natin. Magiging 2x yan. Di ba yun ay eax? Kaya magiging ano lang yan, e raised to 2x. Tapos yung c, di ba ang case 2 ganito ang itsura? Yung case 2, wait lang, isulat natin dito. Yung sa case 2, yung magiging y equals c1a raised to ax plus c2 x e raised to ax and so on, yung c sub n x raised to n minus 1 e ax, ganyan yung mangyayari. So, alin dito yung equation na yon? So, that is letter B kasi parehas siyang 2 with, sorry po, yan na naman siya.
parehas siyan to with x. Yan, with x. Kasi yun yung nasa rule ni case 2. Okay, kaya ang sagot dito ay letter B. Question 3. Okay, again, pag nakalimutan mo yung cases, pwede mong gamitin yung technique kanina sa question number 1. Okay, question number 3. Solve the differential equation d squared y over dx squared plus 2dy dx plus 2y. Okay, pwede din itong gamitin ng ng d squared plus 2d plus 2. Okay, calculator technique. Using the mode 5-3 din to. So, 1, 2, 2 equals. Ayan, nagkaroon na nga tayo ng tinatawag na case number 4 to. Case 4. Okay, kasi ang ating roots ay complex. Negative 1 plus minus. Ay, sorry. Let me erase that. Kasi ang roots natin is negative 1. Ayaw talaga niya gumana, guys. Ayaw gumana ng pen. Okay? So, ang ating equation ay complex. Negative 1 plus minus I. Tama ba? Yun yata yung nasa calculus, no? Negative 1 plus minus I. Okay, tama. Since ganyan, case number 4, ang case number 4 ay, let us recall, ang y ay equal to C1 ax cosine bx plus C2 eax tapos sine bx. Ang b ay 1. Ang a naman natin dito ay negative 1. Kaya ang mangyayari ay e raised to negative 1x. Itatimes mo lang cosine 1x plus cosine 1x. Tapos dito ay may C1, ito may C2. Okay? Kaya may sagot dyan ay letter B. Ito yung nag-satisfy dyan. Letter B. Kung hindi mo ulit alam, you can use the calculator technique for getting the y prime and the y double prime. Okay? Reverse engineering mo na lang kung di mo talaga ma-recall yung cases, yung 4 na cases. Okay? So, thank you for listening. And if you have any questions, you may send a message on my Gmail account and of course on my Facebook page account. See you on the next calculator technique video.